Tayo po ay na-scam sa pamamagitan ng libu-libong acknowledgement receipts na basta-basta lamang dinoktor or gawa-gawa lamang. Mr. Chair, almost 5,000 acknowledgement receipts of dubious origin, kapalit ang 612.5 million pesos na confidential funds na basta-basta lang naglaho mula sa kaban ng bayan sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mr. Chair, 612,500,000 pesos o mahigit kalahating bilyon. Mr. Chair, ito po ang pondo ng bayan na nawala o hindi ma-explain mula lamang December 2022 hanggang September 2023. 9 na buwan lamang po, Mr. Chairman. Sa ganitong halaga, halos budget na po ng isang buong ahensya para sa isang buong taon ang pinag-uusapan po dito. Pinaglaruan po tayo? Niloko ho ba tayo? O pinaglaruan po ang publiko pagdating sa kanilang pondo? Mr. Chairman, sa item 4.12 ng Joint Circular, ang requirement po sa government agencies na nagdi-disperse ng confidential funds is to submit documentary evidence of payment upon the liquidation at the end of the period for which it was allocated. These documents, Mr. Chairman, are to be submitted to the Intelligence and Confidential Fund Audit Unit of the Commission of Audit, who shall then audit these documents. In fact, upon the submission of the liquidation report to ICFAO, a certification signed by the head of agency and its Special Disbursement Officer, or SDO, stating that the expenses were incurred in connection with the agency's confidential expenses and activities with supporting documents and documentary evidence of payment is needed, Mr. Chairman. As the name suggests, ebidensya, is supposed to prove a fact that the confidential funds were utilized for confidential expenses. Ang hindi dapat basta-basta lang ibinubulsa at hindi dapat lang, Mr. Chairman, dapat lang binubulsa o napupunta lang sa kung ano-anong gastusin. Mr. Chair, from among these documents, this committee discovered that the confidential funds, which should be utilized by civilian agencies for security and surveillance activities, was just handed over to 2 members of the Vice President's security team upon the instruction of the VP herself. Sinabi po ito ng kanyang Special Disbursement Officers na si Ms. Gina Acosta at Mr. Fajarda. Those funds, Mr. Chair, were never to be seen again. And according to the SDOs, these same 2 members of our security group supposedly just provided them with the acknowledgement receipts to be submitted to COA. Ibig sabihin po nito, Mr. Chair, para po mag-comply sa requirement na nag-submit ng documentary evidence of payment, ang binigay ng OVP at DepEd ay acknowledgement receipts lamang. But in the course of investigating the OVP and DepEd submissions to the COA, these acknowledgement receipts, which were supposedly submitted to prove that it actually utilized confidential funds for the purpose stated in its fiscal and financial plan, Mr. Chair, we uncovered a number of anomalies. Sabi ko nga po, ang tanong, nanganganak ng mas maraming tanong. Mukhang ang mga supposed evidence or proof of the use of these confidential funds ay bogus or gawa-gawa lamang. Fake no, ang tawag po sa English. These discoveries led us to the conclusion that something was really amiss, Mr. Chair. May mali na ang pagkakamali na ito ay humahantong po, Mr. Chairman, sa katiwalian. Under Joint Circular 2015-001, it states that confidential funds must be utilized during the period of the particular project. This was confirmed by a resource person, Attorney Gimora, who said during the November 20, 2024 hearing before this committee that she agreed that in relation to the submitted acknowledgement receipts for OVP's confidential funds in December 2022, these do not conform with the period that was covered by the confidential funds. Ito po yung kasagutan niya,
nung tinanong po siya ng ating kasamahan po dito, si Congressman Jill Bungalon. In the submitted acknowledgement receipts of the OVP to the COA, which as previously mentioned, it was supposedly a proof of its utilization of confidential funds from December 21 to December 31, 2022. And yet, we found numerous receipts which were dated outside of the period. Ibig sabihin, may mga resibuta po tayo dyan na hindi po within the prescribed o tinalagang dates kung saan nagkaroon po ng utilization ng confidential funds. Mr. Chairman, yung confidential funds na dinisburse po ng December 21 to December 31 of 2022 ay mayroon din pong resibo tayong natanggap na dated, na bago pa man ito, Mr. Chair, may mga acknowledgement receipts po tayo na natanggap na ito ay ginasta bago pa man ng December 21, 2022 at mga ibang acknowledgement receipts na nagasta ng December 2023. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, sa atin, paano naman ito mangyayari, Mr. Chair? Hindi rin po pwedeng sabihin na para sa ibang confidential funds ito na napasama lang. Because neither the OVP nor the Department of Education had any confidential funds prior to 21 December 2023, nor for December 2023. Wala naman po na confidential funds na binibigay or accordingly gagamitin or gagastahin nung prior, bago nag-December 21, 2023, at wala naman pong confidential funds na allotted for December of 2023. What are shown on the screen, Mr. Chair, are not just the only ones we found, as based on our examination of the acknowledgement receipts. We also found, Mr. Chair, that more than 150 acknowledgement receipts representing payments which amounted to more than 24 million pesos. Mahirap pong paniwalaan, Mr. Chair, na typographical errors ito o nagkamali lang po sa PETSA. Masyado naman pong marami siguro itong mga typographical errors na ito because it amounts to 150 acknowledgement receipts. Further, in my experience, Mr. Chair, lahat naman ho tayo nagkakamali. Human error ang tawag po natin. Human error as to the writing of the dates would typically be that of the previous year and not of the succeeding year. Ibig sabihin, Mr. Chair, lahat naman ho tayo nagkakamali, lalo lang na pag mga bagong taon. Minsan, hindi pa ho natin masyadong yung acclimatize tayo doon sa pumasok na taon. Ang minsan na susulat po natin ay yung mga nakaraang taon. Hindi po yung preceding year. Na-experience po natin yan as a human error. Na nagkakamali po tayo bearing the earlier year than the preceding year. Ibig sabihin po, Mr. Chair, hindi yung darating na taon ang may susulat po natin sa mga dokumentong pinipirmahan natin.